Another repair mga kabisik. Lagyan din natin ng battery solution. Up, up. Punta na. Ano ka punta? Ano ko ba yung ginawa yung mga ano dapat? Kung na ito suga. Karton. Ang butang-buting ako. Oh, hindi na butik. Puno. Ha? Sumayo. Try. Patay. 0.18 lang. So, susubukan ito. Stop muna natin ito. Stop muna natin ito. Standby lang muna yan. Mga ilang araw. So ayun, good morning mga kabasic. Mayroon tayong i-repair ngayon itong dead battery, 12 volts battery, no? So lead acid siya. So hindi ito advisable na i-repair, no? Pero ang gusto natin may pakita lang, no? Na kung po pwede siya, no? Kasi nga, ayan, non-displaceable. Ayun. No? Hindi siya pwedeng i-repair kasi disposable siya, no? Hindi katulad ng mga ibang battery na pwede siyang lagyan ng lagyan. Ito hindi, no? Disposable itong battery na to, pero gusto ko lang mangyari kasi nga marami akong nakikita sa vlog na may gumagawa nito. So gusto ko rin masubukan mga kabasic na ayusin ito, no? Dahil may ginawa tayong battery charger, yun nga, yung plano natin para sa ating e-bike na lagyan ng strip lights na ganito, no? Na 12 volts. So kaya nagka-interest akong ayusin to, no? So sa pagka ngayon, no, buksan natin ito. Tester muna natin mga kabasic para malaman natin kung ilan pa yung voltahe nito, no? Lagay lang natin sa 20 volts yung ating DC multimeter, no? Nasa 20 volts. So tester natin kung ilang voltahe pa yung nandito, kung pwede pa siyang magawa, no? Ayan. So lagay lang natin ito sa positive dito at dito yung negative. Ayan, 0.35 mga kabasic yung kanyang voltage na natitira, no? 0.35 na lang, ibig sabihin bagsak na siya, no? Lubat na lubat siya. So matagal na kasi itong battery, no? Hindi napapakinabangan, kaya siguro na gano'n na siya.
nag-drop na yung ano niya, natuyo na yung kanyang battery solution. So sa pagka ngayon, i-repair natin. Subukan natin i-repair. So habang binubuksan natin ito mga kabisik, no, promote lang muna tayo ng ating channel. No? Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at napadaan kayo dito sa aking channel, no, pa-subscribe na lang. No? Pakipindot na rin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga bagong upload na video. No? So ito yung susubukan nating i-repair. So buksan natin mga kabisik. Mukhang mahirap siya buksan. So dahil magtatagal tayo sa pagbukas nito, hahaba yung video natin. Fast forward na lang tayo mga kabisik habang binubuksan natin ito. So yung mga kabisik na nabuksan na natin. Tapos nung ating itaw, ayan o, wala nang tumutulong battery solution. So ang gawin natin, lagyan natin o. Diretso na natin lagyan. Meron tayo dito syringe. Ayan. Pwedeng tanggalin lang. So ayun, pwedeng ganun. So kung tanggalin lang natin ito dito ng konti. So yun. So pwede na yun. Pwede na. So meron tayong battery solution. So ayan, nabili natin ng 68 pesos. So ito yung gagamitin natin. Kasi nga, ang sabi nila, no, yung mga nakikita nating mga vlog na ganito, kapag matagal na raw na natuyuan yung ating battery solution yung ilalagay, no? At kapag gumagana na siya, at kapag nababawasan na yung niya, yung mga tubig dito, yung ilalagay naman niya, yung ibang tawag doon, yung distilled water na yung ilalagay. So sa pagka ngayon, dahil natuyuan siya, battery solution muna, no? Sa susunod, yung unti-unti na lang na paglagay, no? Battery solution na hindi na, distilled water na pala yung ilalagay natin. So ito, subukan lang muna natin dito na ito yung gamitin natin. Hindi naman natin malalaman kung gagana pa kung hindi natin susubukan. Kaya ganun lang, subok-subok lang. Pero hindi ko advisable na gawin nyo to sa mga battery nyo, ha. Yung akin na gusto ko lang mapatunayan na kung talagang gagana pa ito. So dito natin masusubukan yan. So hanap muna tayo ng paglalagyan natin ng battery solution. So pause muna tayo mga kabisik. So yun nga, dahil wala tayong nahanap na mapaglalagyan natin, dito na lang siguro tayo kukuha. Dahan-dahan lang. Dahan-dahanin lang natin. Para so ang sabi, wag daw punuin masyado, no. So gawin natin, isa-isa muna. Lahat ng butas, yung 6 na kulong niya, no. Isang ganito muna. Mukhang uhaw na uhaw siya mga kabisik, no. Tuyo talaga.
Tingnan natin kung nalagyan na. So, subukan nating kalahati, no? Kalahati lang muna. So, parang walang nangyari, ah. Kakalahati ulit sila. So, dapat pantay-pantay daw, eh. Kalahati ulit. So, yun. Tingnan natin ulit. So, parang wala pa rin. Another, kalahati ulit. So, parang walang nangyari din. Tingnan natin na bali puno na. So, yun. Parang wala rin. So, tig-isang puno na. Puno ulit. Dahil parang wala. Wow na wow. Tingnan natin silipin. Parang wala pa rin. So, isa pa. Subok ulit dito. Isa pa nga. Isa pa. So, bali yung nalagay natin, tigta 3 kalahati na. So, parang nakikita na natin yung tubig. So, ayun. Mukhang pantay na siya. Pantay-pantay na, no? So, bala ko pa siyang lagyan ng hanggang dito na lang sa 2 ml bawat isa. Bawat isa 2 ml. Parang napuno na eh. Yun. So, mukhang may sumobra. So, luwasan natin. Napunta yung natin. Hulog yata. So, pwede na siguro yan, mga kabisik. Mukhang hindi naman masyadong napuno.
Linisan lang natin. Ano naging excess niya. So ayun, mukhang okay na. Mukhang okay na siya mga kabisik. Ang gawin natin, charge na natin. So habang charge natin ito, hindi muna natin ito tatakpan. Dahil yung charger na ginawa natin ay nasa 18 volts. Fast charging yon, siguro mga 2 oras balikan natin ito. 2 oras babalikan natin. Tsaka tester natin ulit kung nakargahan na siya. Ano? So tingnan muna natin kung may karga na. Kahit hindi pa naka-charge, no? Subok lang naman. Tingnan ko lang. Ayun. Nagkakarga siya mga kabisik. Kung makikita nyo. Kumarga siya kahit hindi pa naka-charge, no? Kanina nasa 0.35 lang yun. Ngayon, nang nalagyan na natin ng battery solution. Ayun. Nag 59 na. Oh, ayun. Mayroon siyang 2 volts. Umarga siya ng 2 volts. So, ibig sabihin, gagana to mga kabisik. So, kunin lang natin yung ating ginawang charger para masubukan natin ito. Layo-layo lang ng konti. Ayan, ito yung mga takip niya. So, ayun. Ito na mga kabisik. Masusubukan na natin itong ginawa nating charger. Ayan. Ito yung ginawa nating charger. Oh. Na maganda dahil nilagyan natin ng heatsink. No? Nung sinubukan ko ito kahapon, no? Hindi siya talaga umiinit. Safe na safe yung ating diode. No? So ngayon, masusubukan natin ito. Kung talagang gagana siya. So ang gawin natin, lagyan natin ng oras. No? 2 oras. So babalikan natin ito pagka ano na yung 2 oras, no? Para masubukan natin kung umarga nga siya. So saksak natin. Ayan. Umilaw na yung indicator light. Tapos ito, spark natin. Ayan. Napakalakas mga kabisik. So click natin dito. Ayan. At ito. So dito sa kabila. So pabayaan lang muna natin ang kanyang setup, no? Babalikan natin pagkalipas ng 2 oras para may tester natin ulit. So ayan, putulin lang muna natin yung ating video ngayon. So ayan, welcome back mga kabisik. So balikan natin itong ating repair na battery, no? Itong 12 volts na battery natin repair, no? Yung dead battery na. So matagal nang naka-stock mula 2009 hanggang ngayon, no? Ngayon pa lang ito nare-repair, no? Hindi ito nagamit masyado, no? Kasi nang mag-Yolanda, na-standby na to sa kanyang kahon, no? So ito yung pinakamatagal na battery na hanggang sa nawalan na lang siya ng laman, no? So ngayon lang na-repair natin. So ayun, ang resulta, napakatagal niyang ma-pull. So ito yung pinaka-worst ko na hinintay, no? Hopeless na ako na kung mare-restore pa to talaga, no? Kasi napakatagal niyang na-pull, no? 4 na araw, no? Natik 8 hours. Minsan na 10 hours ko na charge, no? Hanggang sa 4 na araw. So hopeless na ako, kaya ang ginawa ko, no? Nag-repair ulit ako ng isa. Ito, yung battery na to. So charge din natin, gamit din itong ating DIY charger, no? So napakaganda naman itong ating DIY charger, no? Dahil heavy duty siya, dahil napakalaki ng ating transformer. So kahit isang buong magdamag, no? Matibay talaga, no? Dahil napakalaki ng transformer natin, hindi siya basta-basta bibigay. So pagkatapos ko nitong ma-repair din, sinarge ko din siya ng isang araw. So ayun, may resulta din. Saka ito rin, yung isa na ito, kagaya nito, ni-repair ko na rin, no? Baka sakali din na ma-restore din siya, no? So katulad din ito isa. So magpartner ito sila, no? Partner sila. Itong dalawang to, saka ito, magpartner sila, no? So ayun din, mga isang araw ko na itong na-charge, pangalawang araw ko ngayon. So ang resulta niya, 8 volts pa lang yung
voltahe niya no, na lumabas. So ito naman isa, kalalagay ko lang ngayong araw ng ano, battery solution. So hindi ko pa ito i-charge. I-stop ko muna ito ng mga ilang araw bago i-charge no. Para yun, para maganda yung kanyang pagkaka-charge dahil ma-stop muna siya dyan. No, so yun nga, anong nangyari dito no. So napakatagal niyang ma-pull. So 4 na araw yun. Nang ma-pull siya, ito yung resulta niya. Ayan. Tingnan nyo yung kanyang voltahe kung ilan. So ayun. Nag-discharge niya mula kagabi, kasi kagabi nasa 13.54 yan no. Ngayon 13.09 na lang, nag-discharge na siya no. So ayun. Yun na yung resulta niya. 13.09.08 no. So ayun nga. Na full charge natin ito pero hindi pa natin ito nagamit no. Yun ang problema natin ngayon. Kung tatagal ba siya bago ma-discharge no. Kasi hindi pa natin ito nagamit. So sinubukan ko lang na pailawin itong ating strip lights. Ito, meron tayong dalang strip lights dito. Sinubukan ko lang pailawin. So gumagana naman. So napakalakas naman ng ilaw niya no. Ayan. Napakalakas ng ilaw niya. So ayun. So nagkamali tayo ng hinala no. Na yung mga nasa vlog na nagre-restore nito siguro pinipiki lang yan no? dahil lang sa content no na ma-restore nila mapalitan nila ng battery solution ng malagyan nung nire-repair nila ito na pag-charge nila isang araw lang full na. So mali yun, hindi ako naniniwala doon dahil kapag ito mga matagal ng stock na battery for sure sigurado ako mga 3 araw hanggang 4 na araw mapupull yan no? Mga 8 to 10 hours yung pag-charge niya. So ito napakatagal ma-pull no. Ewan ko lang kung mga bagong sira pa lang na kung bagong mga naibsan ng battery solution, yung mga di pa lang katagalan na nagdra-dry yung kanyang mga battery no. Baka yon siguro. Pero ito na matatagal na, mga dead battery na talaga ito no. Napakatagal ma-pull. So ito yung ating ni-repair. Habang sina-charge natin ito, ni-repair ko din ito kasi hopeless na nga ako dito na baka hindi siya ma-full charge no. So ito, mga 2 araw ko lang ito na charge. So ayun, may resulta naman siya. Kaya lang hindi pa ito na full masyado kasi nga hindi ko pa ito binalikan pag-charge ulit no? Pero may resulta na ito. Ayan. 12.22 volts na no. So 2 araw pa lang ito no na charge. So hindi pa siya umabot ng 13 volts na full charge siya no. Pero okay na yan. 12 volts na rin yan no. Dahil 12 volts battery lang naman ito no. So ayun. Ayun nga. Tinistingin natin dito sa ating LED light no, sa strip lights na ginawa natin. So ayun, nakapailaw din naman siya no. Ayun. So okay, magagamit siya. Hindi lang natin alam kung tatagal. Kung tatagal no. At saka ito, naka-charge pa rin no. 8 volts pa lang 'yun. Kung titingnan natin na naka-charge siya. Titingnan natin, testing natin no. So yung charger natin umaabot ng 17.28 yung charger natin no, dahil naka-charge siya. Karga yung battery, umabot siya ng 17 volts. Pero habang tumatagal, na-obserbaran ko no, sa aking observation no, habang tumatagal, hanggang mapupull na yung ating battery, yung charger natin, pababa yung voltahe niya. Halimbawa ito, umabot na ito ng 11 volts, yung charger natin, papunta na sa 13 volts. Hanggang sa mag 12 volts na siya, nasa 13 volts na lang yung ating charger. Yun ang fast charging nga ito Kaya lang pinalitan ko ng capacitor itong ating charger. Kasi nga yung malaking capacitor yung ginamit natin, 35 volts. Maabot siya ng 18 volts. Yung yung voltahe niya no. So napakalakas. Kaya pinalitan ko ng medyo mababang capacitor, yung 25 volts lang no. So ayun, naging 17 na lang siya. Okay na kasi kapag nakaload naman ito, halimbawa 12 volts na, bumabagsak na itong ating charger hanggang sa 13 volts. So ayun, okay siya. Napaka matibay na charger na ating nagawa no. Subok na siya dahil ilang araw ko na itong ginagamit mga kabisik, yung ating DIY, yung ating ginawang charger nung unang vlog natin. Tsaka hindi umiinit yung ating diode kasi nga mayroon tayong ginawang heatsink. Ayan, ito dalawa. So matibay siya. So ayun, siguro naman naintindihan nyo na yung ating mga sinasabi na hindi ako naniniwala sa mga vlog na nagre-restore ng battery na napo-full charge agad ng isang araw lang na pag-charge. So wala. Dahil ito yung sa ating ginawa, umabot ng 4 na araw. So hindi pa natin ito nagagamit. So baka bukas, ilagay na natin ito sa ating inwaw, sa ating e-bike no. Para malagay na itong light strips niya no, LED.
So ayun, para masubukan natin kung tatagal yung kanyang discharging. So ayun mga kabisik, hanggang dito na lang tayo. Bye-bye.